Aurora Police Provincial in Action. Aurora Police in Action. At ngayon mga kaibigan, nagbabalik ang isa na namang edisyon ng Aurora Police in Action sa pangunguna pa rin ng ating napakahusay at napakagiting na Provincial Director ng lalawigan ng Aurora, PNP. Wala pang iba kundi si Police Colonel Robert L. Pitate. Sir, mapagpalang morning. Kumustang muli? Mapagpalang morning sa iyo, Sir Romel. Medyo maulan po dito ngayon dito sa Aurora. Yes sir, ano naman ang pinagkakaabalahan sir ngayong magpapasko? Ito sir, of course, pag during December, yung lahat na himpilan ng ating pulisya ay nagpe-prepare na rin para doon sa mga deployment natin sa mga places of convergence at saka sa mga churches natin. Kasi dito na rin nag-start yung morning masses natin at saka yung mga kababayan natin ay umuwi na rin dito sa Aurora, yung galing mga ibang probinsya, lalo na doon sa National Capital Region. And of course, during December, hindi mawawala yung preparation natin ng mga Christmas parties na sineselebrate naman natin. Either in a fellowship form na lang o year-end fellowship, kasi kailangan din natin magkaroon ng bonding at ma-maintain natin yung camaraderie between our personnel and the mga officers ng sangmang unit ng Philippine National Police, particularly of course dito sa Aurora PPO. Okay sir, balita namin sir ay sabay-sabay ang Christmas party ng mga PNP ng lalawigan ng Aurora. Paano ba sir ito? Ayun po sir, yung mga police station pa natin, may kanya-kanya din silang mga Christmas fellowship, yung mga police station natin. And dito din sa Police Provincial Office, halos synchronize yung pagkandak ng Christmas party. May tinanggap tayong tanong sir dito. Yun daw bang lahat ng MPS ninyo ay meron din kayong sponsor na regalo para doon sa inyong mga pulis sa MPS? Yung mga municipal police stations natin ay talagang very generous naman na yung ating Chief PNP ay may binibigay din na suporta para po dito sa tinatawag natin Christmas fellowship ng mga unit po natin. Yung support is galing mismo doon sa Chief PNP po. Wow. Anong oras sir magsisimula ang inyong Christmas party? Dito po sa Aurora Police Provincial Office dito sa Camp Rabina, mamayang alauna po Sir Romel mag-start yung aming Christmas party. Magsimula po ito sa magkaroon kami ng Holy Mass para ma-bless din yung ating activity, para papasalamat po natin na despite of the challenges na dito pa rin yung kapulisan still standing and ready to serve and protect the people, particularly dito sa province of Aurora. So, yun yung activity po namin. Alauna, magkaroon kami ng mass. Then, by 2 o'clock, magkaroon kami ng blessing and inauguration ng aming newly established Sinaglaya Park na makikita nyo po nandito lang din sa tapat ng aming admin building po. Okay, speaking of Sinaglaya Park na ito sir, paano sir nagsimula ito? Bali ito sir ay considering na maluwag naman yung aming area. At nung umupo ako dito as a provincial director, madami naman tayong project na ginawa mula sa ating operation center, mula sa other maintenance sa ating other facilities. Nakita po natin na pag bumibisita yung mga personnel natin from the different units ng Aurora PPO, and of course yung nandito na rin nag-duty sa loob, kasama minsan yung kanilang mga anak, at nakita natin na kailangan nila ng space. Kaya napag-isipan natin na itong itayo itong Sinaglaya Park, which is dedicated po ito sa mga kabataan ng ating mga kapulisan, na sila yung hope ng future mga police officers or police personnel, or kung hindi man, talagang mula pa kay Jose Rizal ay sinasabing ang kabataan ay pag-asa ng ating bayan. So bilang provincial director po dito, tulungan nating mahubog ng maayos yung ating mga kabataan by providing them yung space na pwede silang maglaro, na ma-experience nila kung paano magiging bata talaga by utilizing itong mga park natin. Kasi nakikita natin ngayon yung mga kabataan is mostly digital na, nasa cellphone lang. So itong ginagawa po natin ngayon ay maibalik natin yung mga, kung hindi man lahat, talagang experience natin sa mga kabataan na mayroon tayong open space, mayroon tayong park na ganito, na pwede silang maglaro, makihalubilo sa kapwa bata,
at andun madidevelop yung social development ng kanilang pagkatao at magiging friendly kasi may experience nila yung makisalamuha doon sa kapwa nila bata. Unlike doon sa mga digital ngayon, more on cellphone na lang. So ito sir, nakikita po namin na magandang paghubog ito ng mga kabataan and dedicated itong Sinaglaya Park doon sa mga kabataan ng pulis at saka sa mga visitors and open din ito sa public dito sa mga neighboring barangays kung gusto nilang pumunta dito at open naman itong ating park para sa mga kabataan. May comment tayo natanggap sir dito, wow, malaking tulong daw ito sa mga magulang na pulis, lalo yung mga mother na dala yung kanilang anak na kaysa nga naman dito sa opisina dinadala ay mahirap alagaan. Pero kung meron ng park na ganyan ay kusang pupunta ron at meron namang mga tumitingin, malaking ginawa nga naman daw sir doon sa mga magulang na pulis. Bali, sir, ang gagawin ngayon ng Sinaglaya Park, magkakaroon siya ng blessing ba? Tama ba sir? Blessing and inauguration, Sir Romel, kasi ito, timely, ito magkaroon tayo ng Christmas party. Ito yung pinakamalaking regalo po natin para sa mga kabataan. At sinama po namin dito sa party, sa Christmas fellowship na gaganapin mamayang hapon, ay yung mga anak ng mga kapulisan po dito sa Aurora PPO na dadali nila. So, yung ginawa namin ay kailangan namin ma-inaugurate ito, mablisingan ngayong araw para ito yung pinakamalaking maibigay namin na gift during this time na makapaglaro po sila maya-maya lang dyan sa Sinaglaya Park. Okay, mga nakikisama naman sir ang araw. Pare daw ba sir o pastor ang magbe-bless ng Sinaglaya Park at ng part ng inyong program mamaya sa Christmas party? Actually, Sir Roman, nag-request po kami dito sa San Luis Parish. Yung parish priest yung request po namin kasi karoon kami ng misa ng alauna at yung pare naman na mag-officiate ng mass mamaya, siya na rin po yung magbe-bless nitong Sinaglaya Park or Children's Park namin po dito sa Camp Rabina. Anong oras naman sir matatapos ang inyong Christmas party? Ayun na lang sir, may mga konting games din po kami, may mga contest din, may choral contest, may awarding at saka may parlor games din po kami para sa mga kabataan at para din sa mga personnel namin. So may mga konting laro-laro po yan. Then by 6, preparation po namin ay dinner and then continuous na po yung fellowship. Okay, may tinanggap tayong comment dito. Wow, sabi nila mukhang masaya mga pulis dahil hindi puro trabaho na walang kapahingahan. Ngayon ay may Christmas party sila. Ganun pa man sir ay alam namin na tuloy pa rin ang operasyon ng ating kapulisan doon sa larangan ng pagganap sa tungkulin sa loob at labas ng ating bakuran. Tama po yun Sir Romel. Actually, pinaigting pa natin po ngayon dahil pagdating ng mga ganitong season, lalo na itong December, maraming activities po. Ang daming mga Christmas parties, fellowship, reunions. Kailangan pa rin ang i-secure ng ating mga kapulisan yung kani-kanilang mga nasasakupan doon sa mga respective municipalities. So, actually, maaga pa, pinansa na rin natin yung ating deployment plan ng ating mga personnel. Ini-ensure natin na lahat ng mga places of convergence o yung makikita natin yung influx ng mga tao ay nandoon, ay talagang nilalagyan po natin ng police, no, mga police visibility, and likewise of course kung meron man tayong mga lugar na authorized kung saan pwede magbenta ng mga firecrackers or yung sinasabi natin firecracker zone na dinideclare naman ng mga respective LGUs, ay talagang nilalagyan natin ng personnel to maintain yung peace and order doon sa area. So kahit na ganito, nagsiselebrate tayo ng Christmas, yung inyong kapulisan po dito sa Aurora PPO ay talagang tuloy-tuloy yung serbisyong ginagawa at bagkos ay talagang tinututukan pa natin, ini-enhance pa natin yung mga deployment natin na kung saan yung mga normal days ay may mga deployment tayo. Ito ngayon, we are anticipating na yung influx ng tao, lalo na considering na tourist destination din itong Baler, ay magkakaroon ng influx ng tao dito. Kaya yung deployment natin ay pinapaigting natin o ini-enhance natin yung mga police visibility patrols and yung conduct ng mga police operations likewise. Okay sir, may tinanggap tayong tanong sir. Ngayong Kapaskuhan ay uso raw ito eh. Kumusta raw ang inyong cyber response team ng PNP sa Aurora?
Yung atin dito sir ay particularly yung Aurora PPO, nagkaroon din tayong mga directives na magkaroon ng cyber patrolling. Yung ating mga personnel, lalo na yun sa mga nagmaman ng ating operation centers, na from time to time ay magkaroon din ng cyber patrolling by ensure natin na i-monitor natin yung mga nangyayari doon sa mga online platforms, Facebook, Viber groups, yung iba-ibang mga posted doon. Nandiyan pa rin sir, ginagawa po namin. Although mayroon talaga specific unit yung Philippine National Police, yung anti-cybercrime group, na sila po talaga nakatutok doon. Just in case na mayroong mga kaso na idulog sa kanila na involving personalities or crimes involving yung cyber space, talaga sila yung primary unit na nagkikater po ng mga complaint pertaining sa mga crimes na ginagamitan ng cyberspace or any online platforms. But despite of that, sa atin dito sa Aurora PPO ay talagang nagmo-monitor pa rin tayo through cyber patrolling na hanggang doon sa mga municipal police stations po natin. Okay, may mga nagtatanong sir kasi sa lalawigan ng Aurora, parang hindi sila masyadong aware dun sa PNP Cyber Response Team ng Aurora. May sarili daw ba itong opisina? Kanino lalapit in case na meron silang problema online o meron silang mga gustong ilapit ng tulong doon sa kanilang problema doon sa mga scammers? As of now, sir, yung anti-cybercrime group natin, yung kanilang opisina ay nandun sa regional office, sa Camp Olivas. But kung meron silang mga complaint, ay talagang lumapit lang po sila sa mga police stations natin at i-assist ng ating personnel kung ma-assist natin sila na maidulog yung kanilang mga reklamo doon sa anti-cybercrime group natin, which is yun yung primary unit na nagkikater na mga online scams or mga complaint pertaining doon sa mga cybercrime cases. So, lumapit lang po sila doon sa police station natin. Any police stations ay ikikater pa rin ng ating mga PNP personnel. I-guide lang po, tutulungan na mailapit doon sa anti-cybercrime group. Kasi yung pagkasabi ko nga, pagka mga cybercrime ay meron na tayong nakatutok na specific unit ng Philippine National Police na as of now, yung opisina pa lang nila ay nandoon sa regional office. Nandito sa Aurora, wala pa po silang satellite office. Okay sir, kumusta naman daw sir yung mga huli ninyo ngayon at mga huhulihin? Ano sir ang update daw? Sir, may huli pa rin po tayo na tuloy-tuloy yung ating kampanya against all forms of criminalities and yung operations po natin against wanted persons. May mga huli pa rin tayo nitong mga nakaraang mga araw. Actually, yung dinalungan po natin ay nakahuli po ng top 7 provincial, top 7 wanted person po natin last week. So yun yung medyo malaking accomplishments. At the same time, yung mga campaign po natin ng against illegal logging ay nandyan pa rin po. And may mga recoveries po tayo na nahuhuli din ng ating mobile unit and other municipal police stations. And minsan ay abandoned, hinuhuli pa rin natin yung abandoned logging na logs na nandyan sa along roadsides. So, kinakonfiscate and yung iba may nahuhuli pa rin tayong mangilan-ngilan na nagtatransport ng mga illegal logging. Okay, may tinanggap tayong tanong sir. Doon sa inyong mga huli ay doon sa korte ay minsan ay kinakailangan din ba kayong humaharap doon sa korte para doon sa mga inyong huli? Particularly ako personally ay hindi naman kailangan Sir Romel kasi may mga investigador tayong nakatutok dyan. Yung nag-appear lang doon ay yung mga investigator natin, yung nag-file ng kaso din doon sa korte. Sir, may tanong na naman tayo dito tungkol dito. Yung bang second offense o third offense meron ba o meron pang fourth offense about drugs ay ano sir yung masasabi nyo rito? Gusto ko lang linawin po yung anong fourth offense po kasi yung first offense, regardless kung how many offense po yung magawa ng isang tao sir ay talagang tuluyan po yan, papailan ng kaso. First offense maybe na kapag bail siya or acquitted siya doon sa kaso. Pero kahit na isang offense lang talaga ay tuluyan natin pinapile ng kaso niya sir kasi yung laban natin sa
droga ay talagang tuloy-tuloy po yan. Hindi natin pinapabayaan po yan. So hindi nangyari sir dito na may nahuli sa droga ay first offense ay nakalaya, and then second offense ay nahuli at muli rin nakalaya. Wala sir ganon dito sa yung mga ganon na mga instances sir, court na natin yung nagde-decide po court, dyan. yes. So sabi ko nga, mayroong mga acquittal minsan. Pero dito naman sa Aurora Province, nakita din natin yung data ng ating Drug Enforcement Unit na kunti lang po dito. Almost na push through yung pag-file po ng kaso. Kung meron mga na-dismiss ay mga previous pa siguro na cases 2 years ago, meron naman nangyari na ganyan na may pagkukulang lang yung pag-provide ng pieces of evidence. So, na turn out doon na na-acquit o yung mga maliitan na nahuli natin na which is billable in nature. Ibig sabihin nakapag-post ng bail yung mga nahuli. So yun sigurong sinasabi ninyo na may second offense. Hindi magiging aggravating circumstance yun pagka may existing pa siyang kaso tapos nahuli ulit. Ganun po yung dating po. Okay sir, marami tayo sir tanong na tinatanggap. Doon naman daw sa Sugal, Baraha, Caracruz, first offense, second offense. Ano ba sir ang talagang punishment nitong mga nahuli sa Sugal? Nakukulong ba? May ano naman yan sir, may punishable naman talaga yan. May batas po tayo dyan. Lalo na itong mga card games. Minsan hinuhuli talaga natin yan, lalo na pagka yung compose ng maraming table na yan, more than one. Minsan pumapasok pa siya sa recreation pagka nakikita nyo naman, minsan kayo naglalaro kayo niyan pagka mabarkada. Pero pagka nagawa na siyang 3 table na yan, 10 tao na yung naglalaro dyan. Except kung meron tayong mga lamay ng may mga burol dyan, ay talagang pinapayagan naman yan dahil sa doon sa week ng namatayan. Parang yun yung isang bagay din na tumatagal yung mga tao. But yung talagang naglalaro lang po na out of their parang sugal na talaga. Hinuhuli naman natin. May instance naman tayo, minahuli po tayo dito na 3 lamesa po. Hinuhuli po natin, hindi natin binibigyan ng pagkakataon na parang sawayin lang kasi illegal. Yes sir. Sir, may nakita meron daw kayo pinapagawa dito sa main gate ng inyong kampo. Sir, yung Sir. yung gate natin, kung makita nyo, kung siguro Yes, hindi sir. kayo nakapasok po dyan kanina. Yes, sir. Actually, nung dumaang bagyong uwan, yun din yung ating gate, yung isa sa nasira. Kaya kailangan nating kumpunin. Inayos lang po natin yung postingan at ayusin natin para magiging matibay na po yung ating gate. Experience na po natin nung bagyong uwan ay talagang natumba din yung ating gate. Yan yung isa sa mga facilities dito sa kampo natin na nasira ng bagyong uwan. Okay, kumusta naman daw yung nasira ng bagyong uwan na inyong pader sir? Nandyan pa rin sir yung ating pader. Kinumpunin lang natin, nilagyan muna natin ng mga temporary materials katulad ng kawayan. Yun lang yung nagsilbing pader po ngayon natin kasi hindi naman natin agad-agad magawa yan kasi yung in terms of budgetary requirements medyo malaki po yun at hindi kakayanin ng inyong Aurora PPO at humihingi pa tayo ng tulong sa LGU at doon din sa ating organization na maayos po yung pader natin na nasira ng bagyo. Sarap ng bida natin sir. Marami na naman tayong napag-usapan na talagang namang masarap himayin. Sir, baka meron akong hindi na itanong na dapat namang malaman ng ating mga kababayan. Nasa iyong muli ang pagkakataon sa inyong paratutunan. Sir, dito sa ating mga kababayan, talagang ang inyong kapulisan po dito sa Aurora Province ay sinisigurado ang inyong kaligtasan. At during this season, Yuletide season, ay in-enhance po namin yung police visibility patrols at saka yung deployment ng aming personnel doon sa mga places of convergence like terminals, mga churches po natin kasi lalo na sa Roman Catholic at every morning ay mayroon tayong misa, yung simbang gabi natin.
At of course, doon sa mga tourist spots natin, lalo na dito sa particularly sa lugar ng Baler at saka Dingalan, yung ating tourist police unit ay nandyan na rin. Miniting na rin natin ng mga nakaraang araw yung mga association ng resort owners, restaurants, para maayos po natin yung mga bagay-bagay pertaining doon sa pag-asikaso ng mga turista, mga guests na dumadating dito sa atin. Kasama na rin po yung pag-maintain ng cleanliness dito sa SITA o itong Sabang Ecotourism place natin. Dito din na tayo ng mga turista po natin. At everything ginagawa po namin, pinapaigting din yung operations against all forms of criminalities, particularly yung campaign natin against wanted person, yung illegal logging, and lahat-lahat na po. At more on crime prevention efforts po tayo kasi naniniwala po tayo na pag nandyan yung visible yung ating mga pulusan ay ma-preempt po natin yung any lawless elements na mag-commit ng crime, lalo na yung pag-monitor din natin sa ating mga CCTV cameras installed on the different parts of the province, lalo na yung mga munisipyo na nagkaroon na rin tayo ng MOA, ng mirroring, na may mirror po natin yung kanilang mga CCTV installed in their respective areas, like yung municipality of the Dingalan and municipality of Dipakulaw. And while we are celebrating, inyong mga kapulisan ay still part pa rin kami ng community. Nag-enjoy din at nagkakandak din kami ng Christmas party. But I assure the public na hindi namin pinapabayaan yung mag-maintain ng peace and order situation. At habang may party, meron po kaming mga personnel na nakatutok pa rin dyan sa mga lugar na sinabi ko kanina, yung mga places of convergence at saka yung may mga event din na mamalakihan kasi yung ating mga kababayan ay ito na rin yung time na nagkakandak ng reunions, conventions at saka yung mga Christmas parties ay kasalukuyang ginaganap din ng mga iba-ibang ahensya ng ating gobyerno at mga non-government organizations or yung mga malalaking pamilya ay gaganap din kanilang mga Christmas parties. So yun, dito sir sa Aurora PPO, tuloy-tuloy lang yung ginagawa po namin at in compliance with the directive of course of our Chief PNP. Very supportive naman, hindi pinapabayaan yung mga kapulisan down to municipal level at of course yung aming very supportive Regional Director, Police Brigadier General Piñones, na ilang bisis na rin bubisita dito sa amin para i-ensure nung din na inaayos po namin yung pag-implement ng mga policies and guidelines ng Philippine National Police. At sa katunayan po, yung nasira nating dalawang municipal police station, yung building ng Dilasag at saka Kasiguran ay binigyang support ng ating Regional Director, butihing Regional Director. And ongoing po ngayon yung repair ng bubong ng ating dalawang municipal police station building. Sila po yung hardly hit ng bagyong Uwan at minomonitor pa rin natin, sinusupervise natin para sigurado natin na sana before end of this year ay maibalik na rin yung normal movement o yung normal seating ng police station kasi kawawa po sila ngayon, walang bubong. Pero sa ngayon po ay ongoing naman yung construction po doon, ay yung repair ng effort ng Dilasag Municipal Police Station Building at saka Kasiguran Municipal Police Station Building. At nagpapasalamat po tayo sa aming Regional Director sa agarang pagbigay ng suporta. Hindi niya pinapabayaan yung mga kapulisan under his leadership po. So yun Sir Romel, and yung ating mga kababayan ay mag-celebrate lang po kayo ng maayos, iwasan lang po ng maglasing ng sobrang-sobra na yung inumin kasi araw-araw nandiyan naman po yan. At during this time ng mga celebrations ay bilang Provincial Director, pinapaalalahanan ko lang din po yung ating mga kababayan na huwag masyadong uminom ng husto na makakalimutan na yung sarili at to the extent na mag-commit pa ng crimes or any violation or infractions of law
And minsan, yung worst dyan, iniwasan po natin yung mga disgrasya sa kalye, lalo na yung mga aksidente dahil doon sa kalasingan. So, magdahan-dahan lang po sa pag-inom, mag-iwan ng pang-uwi at para maayos yung celebration at hindi mauwi sa ini tragedy at maintain lang yung harmony sa pamilya and to ensure pagka ganun yung nagawa po natin, yung individual effort, yung family effort, ay ito yung pag nagsama-sama ay mamimaintain po talaga natin na itong Aurora ay isang tahimik at nagkaroon ng magandang peace and order situation at continuous yung ating progress. At sa pamumuno po ng ating butihing Governor, Honorable Sid Galban, talagang nakikita po yung kanyang effort ay lahat. Halos araw-araw umiikot po siya para matingnan lang yung kapakanan ng mga kababayan po natin dito sa Aurora. So, yun, Sir Romel, lahat ng mga government agencies ay nagtulong-tulong. Lahat naman kami, nagkakaroon na kami ng coordination, collaboration, lahat para sa pertaining sa security preparation during this Yuletide season, itong Christmas Eve at saka yung New Year's Eve. At plansado na rin po yung mga security preparation po namin dito. Yun na po, maraming salamat. Okay, maraming salamat. Muli ay inyong natunghayan ang ating napakahusay na kaibigan at pinagmamalaking Provincial Director ng lalawigan ng Aurora Police Provincial Office, Police Colonel Robert L. Pitate. Sir, maraming salamat. Merry Christmas. Thank you, sir. Thank you, sir.